Magandang gabi mga kababayan. Medyo matagal-tagal akong nawala sa mga kababayan. Hindi kasi hindi ako makapag-upload ng mga kaibigan eh. Hindi ako makapag-upload ng video sa cellphone ko. Yung mga vlog ko nung mga nakarang araw, ina-upload ko. Hanggang 99% lang, hindi magtuloy-tuloy. Kaya hindi ako makapag-upload mga kaibigan. Mayroon lang akong mga kaibigan na nakita sa pahayag ni BP Sara. Kung natandaan yung sabi ni BP Sara, yung mga abogado, yung team ng depensa, gumagawa ng paraan upang hindi matuloy ang impeachment ng Vice President. Kaya lang mga kababayan, ang sabi ni BP Sara, nagbitaw si BP Sara ng salita. Gusto niya talaga matuloy ang impeachment kasi sabi niya sa pahayag niya, I truly want a trial because I want a bloodbath. Kababayan, mabigat 'yun, no? Sumagot na naman itong si Madam Claire Castro. Ang sabi ni Madam Claire Castro may pagka-violente daw ang pahayag na binibitawan ni BP Sara, no? Ang sabi niya medyo may pagka-violente ang tugo ng ating Vice President. Sabi niya we hope that it's just a figure of speech and it should not be taken literally. Iba ang mga kaibigan ni Claire Castro. Iba talaga pag bumanat si Claire Castro, no? Para siyang napag-iwanan sa hindi talaga niya mag-gets ang mga galawan ng mga Duterte. Parang ito kasing binanggit ni BP Sara, ito no? Mahirap to. I want bloodbath. Baga to mga kababayan. Battle of Battle of debate, no? Battle of debate. Paano to mga kababayan? Labanan ito sa digmaan to sa mga ebidensya, digmaan to sa mga kababayan. Logic na ito sa patungkol sa sa ligang batas mga kababayan. Labanan ito ng matatalino. Mabigat ito pagka literal na di ba? Bloodbath, I want bloodbath. Maligo sa maligo sa dugo, ibig sabihin mga kababayan, mahirap na to, labanan to. Sabi gusto nga ni BP Sara ma-impeach kung ma-impeach, ma-acquit kung ma-acquit. Basta ang niya talagang kumaga hindi siya gustong manalo, nga hindi pinaghirapan yung makukuha niyang panalo, di ba? Gusto niya kung ma-acquit man siya talagang lumalaban sila, no? Humaharap sila sa kasong ibinibato. At saka mga kaibigan, ito si BP Sara handang-handa. Alam niyo kung bakit? Maalala natin yung ibinibato sa kanya yung sa tungkol sa DepEd nga nilulustay, mayroon daw siyang nilulustay nga piras sa DepEd. Maalala natin yung sinabi ni BP Sara nga ang may hawak ng pera ng bayan ay dalawang tao lamang, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Malamang ito mga kababayan, itong sinasabi ni BP Sara, sabi niya magpapaliwanag siya sa tamang binyo. Baka ito na yun mga kababayan yung sinasabi niya. Di ba doon sa Quadcom, hindi siya doon, parang hindi niya nirerespeto yun Hindi siya doon sumasagot. Maalala natin nung sinabi na nung makita sa papel yun, yung sinabi niya sa ebidensya, hindi na daw niya kailangan pa ng witness kasi
Nasa papel yun, makita daw yun ng mga taong bayan. Nasa papel daw yun. Ibig sabihin, nakahanda talaga si VP Sara para dito sa impeachment na to. Kasi kung ma-acquit yan mga kababayan, malamang pati yung iba nga totoong may kasalanan, may ginawang kabalbalan sa ating gobyerno, ma-acquit din yun. Hindi rin yun masapubliko yung mga ginagawa nila, no? Kasi hindi sila maglalapagan ng ebidensya kung kung hindi matuloy ang impeachment. Kaya ito mga kababayan, dalawa lang ito ang dito, ang maglalaban talaga ng matindi dito, si Martin Romualdez at saka si VP Sara. Dito kung sino ang madidiin. Sa ko lang yun sa sariling opinion ko lang yun mga kababayan. No? Sa nakikita ko lang sa mga nangyayari. Kasi dito sa sabi niyang I want bloodbath. Tapos sa sagot naman itong si ayun ko, abogada din tong si Claire Castro, pero iba yung niya, iba yung pananaw niya. May sarili siyang interpretasyon, no? Kaya yung mga sa comment mga kaibigan, iba-iba no? Parang nagbabakbakan din tong mga supporters dito sa comment sa nilang dalawa Sabi ni Teresa Marie Kabahog, ma'am, it will be a battle of the brain, bloodbath. Sabi naman ng may mga comment mga kababayan, iba-iba Mayroon ding nagsabi, for me, the bloodbath term is stated by the Honorable VP Sara for her impeachment trial is a battle of debate in the trial. Kumbaga, pagalingan ng depensa at lapagan ng mga ebidensya. Tama yun mga kababayan, talagang lapagan ng mga ebidensya ito. Itong mga Duterte mga kababayan, hindi natin ito sa isyu nga pangungurakot, mukhang hindi ako kumbinsido, mukhang hindi ito. Kasi kung may masilip silang pangungurakot sa mga Duterte, doon pa sa Davao City, nung sila pa naging mayor pa sila, mula kay Presidente Duterte hanggang ito kay Vice President, nung sila pa ang mayor, dapat kasi sinisilip na nila lahat Pero wala silang masilip ng pangungurakot kasi napapaganda talaga nila ang kanilang pamumuno sa Davao, napapaganda. Kaya dito nila sinisilipan si Vice President sa confidential fund mga kababayan dito sa Office of the Vice President, confidential fund, no? Kaya si VP Sara lang kumbaga handa na tong mga ni VP Sara, yung team niya, yung depensa ni VP Sara, nakahanda na sila. Pero ito si VP Sara ngayon talagang matapang talaga siya, lakas loob, ayaw niyang ma-acquit nga yung hindi dadaan sa laban, hindi dadaan sa battle of debate and evidence, no? Lapagan talaga ito ng mga ebidensya, kung sino ang tunay nga magnanakaw sa pira ng bayan. Kaya ito magandang magandang laban. Pero sa ngayon, humihina na talaga ang depensa ng administrasyon kasi alam niyo bakit? Sa Senado pa lang medyo na ang laban no? Hindi nadihado si VP Sara Kasi una-una mga kababayan, alam na rin mga senador nga sa ngayong 2028 magpa-re-elect sila. Nakikita nila ang nangyayari sa mga congressman nga tumarantado kay VP Sara, kay former PRRD. Kung anong nangyari sa kanila mga kababayan, marami sa kanila sa kangkungan pinulot. Di ba? Yung mga sumisira, yung mga pumipirma sa impeachment, mga kababayan, di ba? Pinulot sa kangkungan, yung mag-amang Dan Fernandez, sa yung anak niya. Nadama yung anak ni Dan Fernandez. Sa kangkungan pinulot. Yung 3 NPA, sa kangkungan pinulot. 4, pati si Mr. Contempt. Alam na mga senador yun, kaya ngayon pa lang, unti-unti na rin magbaliktaran yung mga yan. Hindi na basta-basta
isugal ang kanilang karera. Lalo na ngayon, medyo unti-unti nang nakukorner ni VP Sara si Congressman, si Speaker Romualdez, mga kababayan. Kasi yung mga attack dog ni Speaker Romualdez, nabawasan na. No? Nag-graduate na yung iba. At saka si BBM, medyo humina ng ano niya, mga kababayan. Ngayon, nagbitaw na siya ng salita nga gusto na naman daw niyang handa daw siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Ano na namang pakulo ito? Ano na naman tong binabalak ni BBM? Kasi wala na. Hindi siya mubra, ang dami niyang nang ginawa. Yung pagpadala niya ni PRRD sa dahig, lalo niya pinasikat si PRRD. No? Siya ngayon ang nasira sa buong mundo. Talagang alam na ng buong mundo kung anong politika, anong sistema ng politika ang mayroon ng Pilipinas. Kasi lagi tayong headline sa lahat ng sulok sa buong mundo, lagi tayong headline. No? Laging sikat si PRRD sa buong mundo. Ang maraming leader sa iba't ibang mundo nga talagang humahanga pa kay PRRD. Saan ka ba nakikita nang nakadetain ngayon sa dahig, pero landslide ang suporta ng mga Dabawinyo sa kanya. Nagulat ang mga mga kababayan. Ang buong mundo nagulat, nag-iisip, pati ICC nag-iisip. Ano ba talaga ang totoo nangyari sa Pilipinas? Bakit yung diniti nila doon sa ICC ay nagiging landslide, talagang dilampaso ng husto ang kanyang katunggali sa pagka-mayor sa Davao City. Kung siya ay isang bad leader, bakit ganon? Hindi siya dapat mahalin ng mga Pilipino, hindi siya dapat suportahan ng mga Pilipino, maging doon sa Netherlands. No? Kaya yung yung Duterte Park, sinasabi nila, bawal na doon kasi nasisira na yung mga damo doon, yung mga Bermuda doon, nasisira na sa kaapak-apak ng mga Pilipino. Kaya nilipat sila, mga kaibigan, nandoon na sila may tinatawag na namang Duterte Forest. Pero kung dinala si Duterte doon, di magkaroon ng Duterte Park. May tinatawag na Duterte Park kasi doon nag-ipon-ipon yung mga supporters ni Duterte. Si BBM, kilala ba doon? Kilala si BBM bilang presidente ng Pilipinas. Pero yung popularidad, yung minamahal ng sambayan ng Pilipino, hindi si BBM ang nakilala, kundi si Duterte. Saka ang iba't ibang leader, kahit si PRRD, nakadetain sa dahig. Pero, ang iba't ibang leader sa buong mundo, ang laki ng respeto nila kay Duterte. Ang laki talaga ang nila kay Duterte. Ang tawag pa nga nila, strongman. No? At saka isang pinakamaganda nito, mga kaibigan, no? Yung issue nila sa EJK ay matatapos yan dahil sa ginawa ni Marcos. Nakita ni Marcos na mukhang wala effect ang kanyang ginawa. Ngayon, naman siya, mayroon na naman siyang pakulo, nga handa daw siyang makipag-ayos sa lahat ng mga ayaw daw niyang makipag-away. Ayaw daw niya makipag-away, pero anong ginagawa niya sa Vice President at sa former President? Di ba? Tapos ngayon sasabihin niya ayaw niya ng gulo, ayaw niyang magkaroon ng kaaway. Ang ganda-ganda ng unity nung magsimula, nung manalo na siya, bigla siyang bigla siyang nasulsulan ng mga dilawan kasi ang nakapagpasama kasi kay BBM. Yung mga dilawan nakapaligid na sa kanya. May mga advisor yata niya, mga dilawan pa . Tapos yung pinsan niya si Martin Romualdez, yung paggawa niya ng speaker ni Martin Romualdez, medyo nalublob siya sa Kumunoy. Yun ang nagpalublob siya sa Kumunoy. Dapat yun, tinanggal niya na agad yun. Nung medyo maramdaman niya na iba nang dapat tinanggal niya na. Naalala natin si PRRD nung siyang namuno. Pagka mayroon siyang cabinet member nga medyo na iba na ang punada, matik tinatanggal niya, si mismo nagtanggal . Tsaka hindi siya nadidiktahan. Itong si Marcos, kasi
Ewan ko, di natin ano, kung masyado lang siyang mabait o masyado siyang takot sa First Lady o di natin alam mga kababayan o masyadong sobrang mahal niya ang First Lady, hindi natin ano, kung kaya gano'n eh. No? Kasi minsan yung pagmamahal daw, sabi nila mga kaibigan, eh, medyo magiging tanga daw ang tao pagka tinatamaan na talaga niyang sobrang pagmamahal. No? Yun daw ang nagpapahamak talaga sa mga lahi ni Adan. Yung lahi ni Eva. Maalala natin, may kasabihan ano, si Adan napahamak dahil kay Eva. Di ba? Si Samson napahamak dahil kay Delilah. Di ba? Marami pa mga kaibigan. Si BBN baka napahamak. Di kaya si BBN napahamak dahil kay First Lady. Ano kaya sa tingin nyo mga kaibigan? At ano lang yung mga kaibigan, hindi na ako masyado magtagal kasi di ko pa sigurado kung ano, may okay na tong cellphone ko, baka hindi pa rin ako makapag-upload ng video. Sayang lang tong ano ko. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa aking munting YouTube channel at saka mga ano ko sa mga ilang viewers. Minsan mayroon na rin akong video nga naka 1,000 views na rin hanggang 150 lang naman views ang nakukuha ko lagi, 1,050, 200, mga ganun lang naman. Pero mayroon na rin nakalusot nga 1,000. Maraming salamat sa mga viewers ko at yung mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan at mabuhay po kayo.